Ang ating pong magiging topic ngayon ay ang patungkol po sa isang napakapamilyar na talata. And I want to encourage everyone using this verse, mga kapatid. And please listen very carefully and be open, be teachable, allow the Holy Spirit to work sa ating pong mga puso upang mula po dito sa napakapamilyar na talatang ito, muli po tayong hindi lamang po mapaalalahanan, kundi totoong matuto, mga kapatid. So ang ating pong magiging talata ay ang Matthew chapter 6 verses 33 and 34. Matthew chapter 6 verses 33 and 34. But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Therefore take no thought for tomorrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof. Purihin po ang pagbasa ng salita ng Diyos. Mga kapatid, mga minamahal, sino pa po ba sa atin ang hindi pamilyar sa talatang ito? So, ang talatang ito ay pamilyar sa atin, kaya naniniwala po ako na mas napakasarap na ito po ay ating pag-aralan at ito po ay ang ating talakayin. So, ang gusto ko pong bigyang pansin, mga kapatid, ay ang malalim na masasabi po nating konsepto or the deep essence ng Matthew 6:33. The deep essence of Matthew 6:33. Ano po ba talaga ang masasabi po nating tamang kaisipan at ang tamang kaunawaan sa usapan po ng Matthew 6:33? Siguro po maganda na magkaroon pa rin po tayo ng paalala tungkol po sa pinaka-konteksto o background po nitong ating text. Ito po yung pagkakataon na ang Panginoong Hesukristo po ay nakipag-usap sa kanyang mga alagad. So imaginein po natin na kasi po pwedeng nire-represent po ng mga alagad, tayo po, bawat isa. Yung bang mga tipo na sa buhay po natin, sometimes nadadaig pa rin tayo ng mga worries, yung mga alalahanin po ba sa buhay patungkol sa saan tayo kukuha ng kakainin natin, paano po ang ating bukas, yung mga tipong ganong pag-iisip po, mga kapatid. Siguro po magandang maging honest tayo para mas magkaroon tayo ng pagkakataon na matuto po talaga sa nais pong iparating ng Diyos sa pamagitan po ng ating mensahe. Hindi po ba maliwanag na ito po ay rebuke ng Panginoon sa kanyang mga alagad na sinasabi po niya na bakit kayo nababalisa, kung ano ang inyong kakainin, kung ano ang inyong iinumin o daramtin. Ang sabi nga po ng Panginoon, ganyan ang klase ng pag-iisip ng mga unbeliever. Ganyan ang klase ng kaisipan ng mga wala sa Panginoon. Pero ang mga alagad, ang mga Kristiyano, dapat maiba sa kaisipan ng mga hindi Kristiyano. So because of that, the Lord rebuked them, and in fact, ang sabi nga ng Panginoon, isipin nyo namang mabuti. Tingnan nyo yung mga liryo sa parang. Ang mga ibon sa himpapawid. 'Di ba? Yung mga ibon, hindi po yan nagtatrabaho, pero pinakakain ng Panginoon yan. Hindi po tayo tinuturuang wag magtrabaho, ano po? Kundi ipino-point out po sa atin na yung mga ibon na nilikha ng Diyos, hindi pinababayaan ng Panginoon. At ang liryo sa parang, na ang sabi nga niya, sariwa ngayon yan, pero sa totoo lang, sa ilang panahon lang, mawawala yan. Pero tingnan nyo kung paano sila dinaramta ng Panginoon. And then, ipinoint out ng Panginoon kung gaano kahalaga ang tao, kung gaano tayo kahalaga sa Kanya, lalo na tayo pong mga ikinukonsider na anak ng Diyos. Ang sabi niya, kundi niya pinababayaan ng ibon, kundi niya pinababayaan ng liryo sa parang, tayo pa kaya lalong hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Amen po ba? In fact, kung magpapakatotoo po tayo, alam po natin that if not of Him, if not of the Lord, sa totoo lang po, hindi tayo makakasurvive sa buhay na ito. Kaya we need to listen very carefully and learn from this message, mga kapatid, mga taga-subaybay. Makinig po kayong mabuti. Ang gusto kong bigyang pansin is the deep essence of Matthew 6:33. Okay? Yung malalim na kaisipan nitong talatang ito. Maaring mababaw po, magiging puntos natin at yung ilan po dito pwedeng familiar po sa atin, but for the sake of masasabi natin important learning na dapat makuha ng bawat isa, I would like to again share to you
this message na ang teksto po natin sa Matthew 6:33 and 34. Mula doon sa kwentong yon, doon sinabi ng Panginoon na hindi tayo niya pababayaan. Kung paanong inalagaan niya ang ibon na kanyang nilikha, ganun din ang mga liryo sa parang, lalo na raw po tayo na mga anak niya, lalo na po tayong hindi pababayaan ng Panginoon. Pagdating ng 33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Gusto ko pong makita nyo po at matutunan po natin ang kaisipang malalim dito po sa Matthew 6:33. So I can say that Matthew 6:33, ito po ay teaching about the right priority. Ito po ay pagtuturo patungkol sa tamang prioridad. Mga kapatid, mga minamahal, maring mababaw na turo sa atin na unahin ang Panginoon. Pero ang gusto ko pong makita niyong lalim, sa papaanong paraan po ba natin na uuna o dapat unahin ang Panginoon? Mga kapatid, actually po sa usapang pag-ibig, ang Diyos ang dapat una sa tibok ng puso po natin. Ang Diyos ang dapat una sa usaping pagmamahal natin. More than anyone else, more than anything else, dapat ang Diyos ang una sa buhay at puso po natin. Ngayon, ang sabi po ng Panginoon, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Naaalala ko po mga kapatid sa John chapter 3, naaalala niyo po ba nung kausapin ng Panginoon si Nicodemus? Kasi pinuntahan po siya ni Nicodemus. Sino po si Nicodemus? A ruler of the Jews. Hindi po ba? So siya po'y pumunta kay Jesus by night and said unto him, Rabbi o Rabbi, we know that thou art a teacher come from God, for no man can do this miracle that thou doest except God be with him. Tingnan niyo po at pansinin niyo po, anong naging tugon ng Panginoon sa kanya? Okay? Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I said unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Okay? Ang sabi ni Nicodemus, how can a man be born when he is old? Can he enter again the second time into his mother's womb and be born? Sumagot muli ang Panginoon, Verily I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. So, mga kapatid, dito po, sabi po ng Panginoon, yung ipinanganak ng laman, laman nga. Yung ipinanganak ng Espiritu, Espiritu nga. Sa verse number 7, marvel not that I said unto thee, you must be born again. So, ang topic is about salvation. So, sa usapang kingdom of God, ang pinag-uusapan, nung sabihin ng Panginoon, but seek ye first the kingdom of God, ang ibig sabihin po, ang garantiya ng probisyon ng Panginoon po sa atin, bagamat lahat ng tao po, kaya ng Diyos na i-provide ang pangangailangan, pero sa pagtuturong Kristiyano, dapat ang talagang isisecure po natin yung maging Kristiyano muna talaga tayo. But seek ye first the kingdom of God. So dapat masecure natin ang ating pong kaligtasan, at kung sinasabi natin, Kristiyano na po ako, ano raw ang dapat nating unahin? Ano daw ang dapat nating hanapin? Mga kapatid, ang pinag-uusapan natin is actually teaching about the right priorities. Diba? But seek ye first the kingdom of God. Kung meron dapat inuuna ang tao, yung kanyang kaligtasan. Kasi lahat ng bagay sa mundo, kahit makamtan ng tao, kung mapapahamak siya, walang kabuluhan ng lahat ng bagay. So, it is very important for us to secure our salvation first of all. And then, kung sinasabi natin, Kristiyano na po tayo, hindi po ba alagad na siya? Alagad na po sila? Yes, pero ang sabi niya, okay, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. So, importante sa mga Kristiyano po na ang pakasikapin na mauna sa buhay natin ay ang kaligtasan at ang patungkol sa pagganap at pagbibigay pansin at pagpapahalaga sa katuwiran ng Diyos. So, it is good na atin pong alamin ang katuwiran ng Panginoon. Unahin at bigyan ng mas timbang sa buhay natin ang katuwiran ng Panginoon. Isa-isang tabi po natin ang pangkatuwirang pangtao. Isa-isang tabi po natin ang ating mga sariling diskarte. If we really want to enjoy God and even the provision of God sa ating pong buhay, mga kapatid,
inyo pong bigyang pagpapahalaga ang turo ng Panginoon patungkol sa tamang priority. Kaya dito po ang binibigyang pansin is the order of God and the order. 'Di ba? The right order, mga kapatid. Yung isa, yung idea ng order, utos. But seek ye first the kingdom of God. At yung idea po nung alam mo kung ano yung dapat mauna, order din po iyon. 'Di ba? So sa buhay natin, dapat magkaroon ng tamang order. Mula po sa order ng Panginoon, matutunan natin yung tamang order. Ano ba ang dapat una sa buhay natin? Hindi po pwedeng didiskarte ka ng sarili mo tapos mag-e-expect ka na ibe-bless ng Diyos ang buhay mo. Hindi po pwedeng ipipilit po natin ang gusto po natin, gagawa tayo ng paraan natin, tapos aasahan po natin na pagpapalain ng Diyos ang buhay natin. Nakukuha niyo po ang gusto kong ipunto? Sabi ko nga, napaka-pamilyar ng talata, pero gusto kong medyo lumusong po tayo. Gusto ko pong kunin natin yung deep essence, mga kapatid. Yung deep sense po nito, napakahalaga na ito po ay ating mabigyan ng pansin. Kaya nga, mga Kristiyano, kamusta po ba tayo sa usapang turo sa tamang prioridad? Ang ating Panginoon mismo ang nagsabi po sa kanyang mga alagad, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." So ito po ay may kinalaman sa tinatawag nating kalooban ng Panginoon, kaparaanan ng Panginoon, at katuwiran ng Panginoon. So yan po ang dapat nating unawaing mabuti at tiyaking mabuti na sa ating pong takbo sa buhay, dapat ang nasa una, kalooban ng Diyos. Dapat ang binibigyan natin ng weight, yung katuwiran ng Panginoon, yung kautusan ng Panginoon, yung kaparaanan ng Panginoon. Mga kapatid, mga minamahal, ito po ang dapat tiyakin po natin na sa buhay natin, sumusunod tayo sa order ng ating Panginoon at tayo po ay may tamang order sa buhay natin sa Panginoon. Amen? So, kaya yun po ang unang puntos natin. Yung patungkol po sa teaching, 'di ba? About the right priority. So, ikalawa po na mabigyang pansin po natin ay yung pong truthfulness, 'di ba? Ibig sabihin po, mga kapatid, yung pong masasabi po nating reliable promise. Trusting the reliable promise. Ang sabi po, mga kapatid, 'di ba? Yung una po, teaching about the right priority. Now, this is about trusting the reliable promise. Ang sabi nung unang bahagi po, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness." Yung ikalawang parte po, ito po yung reliable promise. "And all these things shall be added unto you." Hindi po tayo nag-uusap sa usapang luho. Nag-uusap po tayo sa usaping pangangailangan. Na ang ating pong Panginoon ay nangako and hawakan po natin ito na ang kanyang pangako ay mapangahawakan. Amen? Mapagkakatiwalaan po. We can really rely doon po sa pangako ng Panginoon na pag inuna natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, ang kanya pong pangako, mga kapatid, na pwede natin pagtiwalaan, trusting His reliable promise. "And all these things shall be added unto you." So, importante sa akin na talagang gawin ko kung ano po ang sinabi ng Panginoon at panghawakan ko yung katotohanan ng kanyang sinasabi. Mga kapatid, mga minamahal, sa pangkalahatan, mabuti po ang Panginoon. Pero magandang makita nyo po na dito sa partikular na talatang ito, inihayag ng Diyos na ang kanyang pangako ay nakatungtong sa pagsunod po natin sa kanyang kautusan, sa pagganap po natin ng kanyang kalooban. Mga kapatid, panghawakan po natin ang talagang reliable promise ng Panginoon na kung saan yung psalmist po, I remember sa kanyang patotoo, ang sabi po niya, "I have been young and now am old, yet have I not seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread." Ang Diyos po ang Ama natin.
Hindi po siya liko, hindi po siya masama. Hindi ba? Ang simple logic nga na ipinopoint out ng ating Panginoon, kung yung ama natin sa lupa, kung tutusin liko, sila po ay masama, pero nag-iisip ng mabuti para sa kanyang anak, ako pa kayang ama ninyo na nasa langit? Mga kapatid, ang pangako ng Diyos ay laging mapangahawakan. Pero tatandaan niyo po, may tinutuntungan lagi ang pangako ng Panginoon. So, ang pangako ng Panginoon, and all these things shall be added unto you, pwede mo lang pagtiwalaan at panghawakan yan, pwede mong pagtiwalaan ang mapangahawakang pangako ng Panginoon kung ikaw ay magbibigay pansin sa pinakatungtungan, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Mga kapatid, mula pa po noon hanggang ngayon, sa panahon po na ito ay kanyang sinabi sa kanyang mga alagad, sa panahon po natin, the same pattern, the same truth na dapat natin pong panghawakan, na ang Diyos pag inuna mo siya, kahit nga po sa mga tinatangkilik natin, pag natutunan mong unahin ang Panginoon, pag natutunan mong parangalan ng Panginoon, mga kapatid, maniwala po kayo, ang Diyos ay totoo lagi sa kanyang pangako. Amen? Yes, please type amen. Kung talagang believe ka, kung talagang agree ka, kung talagang masasabi mong totoo po yan, mga kapatid. Yes, it is very true because God is always true to His promises. Pagka nangako ang Diyos, tiyak po yun. Mapangahawakan po, mga kapatid. Kaya nga, halimbawa lang po, hindi ba, pagka nagturo po tayo, pansinin nyo lagi yan. Hindi ba sinasabi natin, kahit nga po sa usapan ng giving, maliwanag po na ang pinangahawakan natin sa giving ay yung pong pangako ng Diyos na talagang bubuksan niya ang durawangan sa langit. Yung pangako ng Panginoon, so shall thy barns be filled with plenty and thy presses shall burst out with new wine. Yan po yung sinabi ng Proverbs chapter 3 verses 9 and 10. Honor the Lord with thy substance, and with the first fruits of all thine increase, so shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. So, importante lang lagi na alam mo yung order ng Panginoon. At alam mo rin ang tamang prioridad natin sa buhay. Hindi po pwede na tayo po ay magkakaroon ng negatibong puso na hindi po ipinuprovide ang pangangailangan natin at sasabihin natin, pangako ng Diyos, ipuprovide niya. Ang tanong, ito po ba'y tumungtong sa kanyang unang mga pahayag at doon sa kondisyon na ibinigay po niya sa atin? Mga kapatid, as I understand, sa pag-aaral ko po sa salita ng Diyos, pwedeng lahat ng tao nararanasan ng kabutihan ng Panginoon. Pero kapag ka pinag-usapan po ang pangakong pagpapala, ito po yung conditional. Conditional. Lagi ko pong binabanggit yan. Sa bayan po ng Panginoon, lagi po niyan sinasabi, behold, I have set before you this day a blessing and a curse. A blessing if you obey the commandment of the Lord your God, which He commanded this day. So, makikita nyo po, conditional. So, ganun din po. Maganda rin po na makita nyo na yung idea po ng, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang context po, yung kakainin. Ang context po, yung iinumin. Ang context po, yung daramtin. Ang context po, yung araw-araw nating pangangailangan. God is more than willing and God is able to supply and to provide all our needs. But listen, ayon sa kanyang naging disenyo, sa usapan ng mas malalim na pagtanaw sa Matthew 6:33, mga kapatid, napakahalaga ng pagtupad at pagsunod sa sinabi po ng Panginoon na unahin po natin siya bago po natin pagtiwalaan ang mapangahawakang pangako ng Panginoon. Amen? Never pa po na sumira ang Diyos sa kanyang pangako. And I believe ito ang magandang puntuhin din po natin sa mensaheng ito. Mga kapatid, ito naman yung pong testimony about the real proofs. The testimony about the real proof. Ang ibig sabihin po, yung pong unang bahagi, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, teaching po yan patungkol sa right priority. Okay? And all these things shall be added unto you. Okay? Yan po yung panghahawakan o pagtitiwala sa mapangahawakang pangako ng Panginoon. So, ngayon po, ang sabi po, pwede ka na pumanatag. Therefore, take no thought
for tomorrow shall take thought for the things of itself, sufficient unto the day is the evil thereof. Mga kapatid, alam nyo po, pagka po ang masasabi nating patotoo ng bawat isa ay ayon sa naging pagsunod, titiyakin ko po mga kapatid, na yan po ang magiging pruweba na ang Diyos ay totoo sa kanyang pangako. It is very hard for us na ma-reach natin yung point ng buhay natin na magpapatotoo tayo about the faithful supplies of God kung hindi po natin ia-apply ang Matthew 6:33. In applying Matthew 6:33, ang magiging resulta po nito ay ang patotoo patungkol sa katunayan ng pruweba, yung tunay na pruweba, yung tao mismong nakaranas, tayo mismo mga kapatid. Kaya nga sabi ko, hindi bagay na sasabihin po natin na in-apply natin ang Matthew 6:33 tapos daing ang lalabas sa bibig po natin. Reklamo ang ating pong sinasabi at yun po yung nasa puso natin. Hindi po. Kung talagang tayo po ay nag-apply ng Matthew 6:33, ang isang bagay na titiyakin ko po, pruweba, patotoo. Yung patotoo po, yun yung real proof ng ating pong application sa Matthew 6:33. Okay? The testimony of the real proof. Yung tunay. Yung masasabi nating katibayan, yung pruweba. Yung patotoo na ang tunay na buhay, na una ang Panginoon sa kanya, inuna mo ang para sa Panginoon, inuna mo ang mga bagay ng Diyos, inuna mo ang Diyos. Sa talagang direktang pahayag, naging buhay mo, nauna ang Diyos lagi. Mga kapatid, ang pinaka masasabi nating outcome, result nito ay ang patotoo ng kanyang tunay na, the real proof ng kanyang pangako po sa atin. Ano po yan? Yung provision po niya sa atin. Alam ko nakaka-relate po kayo dito po sa sinasabi ko. At first, ginawa mo ang lahat. Kasi sa Biblia po, ang isang magandang maging paalala sa atin, kahit magpakasipag ka, kahit na talaga sabihin po nating napakasigasig mo, napaka-eager mo, pag mali pa rin ang order, hindi tama ang priority, at pag hindi sumunod sa order, mga kapatid, at wala ka sa order, hindi po mararanasan. Wala pong patotoo sa talagang pruweba ng lahat ng ito. So, it is good na ma-reach natin yung level ng ating buhay na hindi tayo nangangamba sa araw ng bukas, kundi yung bukas ang namumroblema. Yung bukas ang nag-iisip sa atin mga kapatid. Kaya nga, lagi kong naiisip na sa totoo lang, ang talagang pinakasusi ng lahat ay yung sinabi ng Panginoon, unahin mo muna siya. 'Di ba? Kasi pag inuna mo siya, pwede mong panghawakan yung kanyang pangako. And then, ang makikita po nating outcome nito, patotoo ng tunay na pruweba ng Matthew 6:33. 'Di ba? Kaya nga sa bawat isang nakasubaybay ngayon, ang gusto kong itanong, talaga bang tayo sa buhay natin? 'Di ba? Nakapagpapatotoo po ba tayo? Ng pong totoong pruweba ng Matthew 6:33. The testimony of the real proof of Matthew 6:33. Kasi ang pinag-uusapan natin, yung talagang diwa yung malalim na kaisipan at malalim na masasabi nating kaunawaan tungkol sa Matthew 6:33. So don't just memorize it. Don't just quote it. Let us apply it. Amen? Let us practice it. Let us apply this verse sa ating pong mga buhay. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay ay pawang idaragdag niya sa atin. Marami na po ang nag-apply ng talatang ito na kapag ka nakausap po ninyo, ang maririnig nyo ay ang patotoo ng tunay na pruweba ng Matthew 6:33. Okay? So, how about you, my friend?
My dear brother and sisters in Christ, kamusta po tayo? Sa tagal ng panahon, nakabisado na natin ang Matthew 6:33 o kung hindi makabisado, pamilyar na pamilyar po sa atin ang Matthew 6:33. Ito po ba'y may epekto na sa buhay natin? Yung impact ba po nito ay dama na sa buhay natin? Yung patotoo po ba ng tunay na pruweba nito ay hayag na po sa buhay natin? I hope and I pray na ang mensaheng ito, mga kapatid, ay maging gabay po natin sa ating buhay. Ang unang nakita natin is about yung teaching about the right priority. And then, yung trusting, yung pagtitiwala sa kanya pong reliable promise. And then, yung testimony of the real truth ng Matthew 6:33. Kristiyano, mga kapatid, ang Diyos ay laging totoo sa kanyang salita. Ang Diyos ay laging mapangahawakan sa kanyang pangako. Ang Diyos ang dapat nasusunod sa ating mga buhay. Huwag po tayong magpilit. Huwag sarili nating lakas, huwag sarili nating style, huwag po sarili nating diskarte, huwag po yung sarili nating kaunawaan. Paalala lang po, malinaw po ang sinasabi ng mga talata sa banal na kasulatan. Sa Proverbs 3, verses 5 and 6, trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. So, malinaw po mga kapatid na talagang kahit si King Solomon nagsabi, huwag kang manghawakan sa sarili mong kaunawaan. Manghawakan tayo sa salita ng Diyos. Manghawakan po tayo sa kalooban ng Diyos. Manghawakan po tayo sa mga pangako ng Panginoon. Malinaw po yan. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. At alam niyo po, maganda ring paalala, kahit anong lakas mo, kahit anong galing mo, wag na wag mangyari na yan ang pangahawakan mo. Sapagkat sinasabi rin po sa atin ng Biblia na kung wala po siya, wala po tayong magagawa. At napakalinaw na laging ipinapaalala po sa inyo ng inyo pong lingkod, mga kapatid. Nang sabi po ng Bible, sa aklat ng mga awit, except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman waketh but in vain. It is vain for you to rise up early, to sit up late, to eat the bread of sorrows, for so He giveth His beloved the sleep. Anumang pagsisikap mo, anumang sipag mo, anumang galing mo, hindi po iyan mapangahawakan, sapagkat kung wala ang Diyos, walang tunay na pagpapala. Kung wala ang Diyos, walang tunay na tagumpay. Kaya kunin po natin ang malalim na kaisipan at tunay na kaunawaan ng Matthew 6:33. Again, kung pwede nyo pong i-recite po ninyo. Kung gusto nyo pong i-type nyo po sa comment section. Matthew 6:33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Okay? Ang unang bahagi po, right priority. At ito po ang teaching ng salita ng Diyos sa atin. Ikalawa po, yung pong reliable promise. Yan po ang ating pinagtitiwalaan. Okay? That is about trusting the reliable promise of God. And then, pangatlo po, yung pong real proof. At iyan po sa testimony ng mga totoong nag-apply ng Matthew 6:33. Kaya umaasa ako na naliwanagan tayo, napagpala tayo, at kung sakali man na tayo po, kitang-kita natin, may mali sa aking paraan, may mali sa aking prioridad. Ito na po magandang pagkakataon na sa ating pong naging pagsasalo-salo, talagang ang maging kapasyahan natin, itama na natin. Sundin natin yung order ng Panginoon at ilagay natin sa tamang order ang ating buhay. At ang tamang order, God first. Amen? Ang Diyos muna. Katwiran niya, kaharian niya, katwiran niya. And then, ang kaakibat nito, mapangahawakang pangako niya na lahat ng bagay idaragdag niya sa atin hanggang sa ang ating pong maging katayuan bilang Kristiyano, tayo po'y hindi na nabubuhay sa karaingan, hindi na tayo nabubuhay sa reklamo, kundi tayo po'y nabubuhay na ang laman ng ating puso at pahayag ng ating bibig
ay ang patutuo ng tunay na pruweba ng Matthew 6:33. Ano po yon? Datapat hanapin muna ninyo, unahin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay ay pawang idaragdag niya sa inyo. Salamat po sa salita ng Diyos na muli po nating napagsalusaluhan ngayon pong umagang ito. Umaasa po ako na tayo po ay hindi lamang po na kakaroon ng dagdag na kaalaman, kundi talagang naaapektuhan ng ating mga mensahe ang ating buhay sa pamagitan ng talagang aplikasyon po nito. Be you doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. Wag na po tayong gumaya sa mga unbeliever, na lagi po nag-aalala, ano kakainin natin, paano na yung bukas natin, paano na matutugunan yung pangailangan natin. Wag yun ang takbuhin ng isip natin. Dito po tayo sa tamang diwa ng Matthew 6:33. Ano po yon? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Anong pangako? And all these things shall be added unto you. Nawa, isang araw, nandoon ka sa kalagayang nagpapatotoo ng totoong pruweba ng Matthew 6:33 sa buhay natin. Let us pray. Lord, thank you so much sa iyo pong mensahe. Salamat po sa malayang pagkakataon na kami po'y nakapag-aaral ng iyong banal na salita. Salamat din po sa tuwing paggising mo sa amin kada umaga na mayroon pong pasimulang salita mo na aming napapakinggan. At sa mga kapatiran po namin nasa ibang bansa, may salita mo na nagiging gabay na amin pong laging napapakinggan. May you continue to bless this ministry, Heavenly Father. At pagpalain mo rin po ang lahat ng nakasubaybay sa gawaing ito. Lalo na po ang iyong lingkod, may you continue to strengthen me and to give me good health. Lord, please, ingatan mo po ako sa mga karamdaman at lagi mo po akong gamitin upang maging lakas at pagpapala ng mga nakikinig ng iyong banal na salita. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan. Nawa dakilan Diyos, ang aplikasyon ng mensaheng ito ang maging malaking pakinabang po ng bawat isa sa amin. Para sa iyong kalwalatian, lagi, Panginoon. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, Amen. Amen. Okay, purihin po ang Panginoon. At uli po, maraming salamat sa inyo. Ito pong muli ang inyong lingkod, Evangelist Fernando de Vega, na ang tibok ng puso, lagit-lagi, ipangaral ang salita ng Diyos. At parangalan, walang iba kundi ang ating Panginoon Diyos. Ingat po kayo at sumaatin po ang kanyang biyaya at ang kanyang masaganang pagpapala. Sa lahat ng ito, sa Diyos lamang po ang kapurihan.